Sa mga bago lang po sa akin munting channel ay inaanyayahan ko po kayo na panoorin nyo ang episode 1 hanggang episode 20, para makasunod kayo sa parating nating kwento. Salamat po. Ang nakaraan sa ating kwento ay nagtanong nga itong si Shu Han kay Feng Zhenting na kung paano nalaman ng Feng family ang tungkol sa blood sacrifice. Dahil sa mga tanong ng ating bida ay napatulala na lang itong si Feng Zhenting at hindi ito nakapagsasalita agad. Dahil hindi makasagot si Feng Zhenting ay agad naman itong narinig ng mga hangal na nasa loob ng trap barrier na galit, na nagsasabi ang mga ito na ang lakas ng loob ng Feng family na pumatay ng mga cultivators. Nang marinig ni Feng Zhenting ang mga hangal na nagsusumigaw ay sinigawan niya ito na manahimik dahil hindi niya obligasyon na sagutin ang mga tanong nila. Si Feng Zhenting na nagtataka at nagdududa na sa ating bida ay inisip nito na kung papaano nalaman ni Shu Han ang tungkol sa Heavenly Treasure na ultimately mysterious tree, dahil ang pagkakaalam niya ay isang core secret ito ng kanyang pamilya na may mataas lang na level ang may alam nito, at dagdag pa niya na kahit siya ay kakaunti lang ang nalalaman niya tungkol sa bagay na ito. Habang nag-iisip si Feng Zhenting ay iniisip din ng ating bida na tama nga ang kanyang hinala na ang pamilyang Feng at ang mga hidden family ay talagang kakaiba. Dahil nagtatago ang mga ito ng mga pambihirang sekreto. Dagdag pa ng ating bida kapag maghanap ng gulo ito ay kanya itong wawasakin. Maya-maya pa ay agad naman inutusan ng hangal na si Feng Zhenting ang kanyang katabing matandang mukhang bukhayo na paslangin ang ating bida. Si Lu Yanzi na batid ang lakas ng matandang bukhayo ay nag-aalala ito ng pinaatake sa ating bida ang matanda. Kaya hindi na ito nagdalawang isip na sigawan si Shu Han at inutusan niya itong tumakbo sapagkat ang level ng matandang bukhayo ay nasa late foundation stage na, kaya dagdag pa ni Lu Yanzi ay wala itong laban sa matandang bukhayo. Ang hindi alam ni Lu Yanzi ay mas mataas ang level ng ating bida na nasa core foundation stage na ito. Dahil sa ginawang pagsigaw ni Lu Yanzi ay napansin ito ng ating bida, at tiningnan niya ito na may nakangiting ekspresyon na nagsasabing hindi niya akalaing nag-aalala ito sa kanya, at dagdag pa ng ating bida na wag itong mag-alala dahil maayos lang siya. Sa sinabi ng ating bida ay sumagot naman si Lu Yanzi na hindi siya nag-aalala sa kanya, nais niya lang tumakas si Shu Han para ibalita at ikalat sa lahat ang mga nangyari sa lugar na ito, para pumunta ang mga tao at tulungan sila. Akala siguro ng ating bida ay concern si Miss Lu Yanzi sa kanya ayan asa pa more pa iya ang hangal. Dahil sa sinabi ni Lu Yanzi ay napahiya ang ating bida at animoy sanggol na paiyak. Maya-maya pa ay bigla na lang naglabas ng napakalakas na aura ang matandang bukhayo at tinanong ang ating bida kung ano ang nais nito, ang paslangin siya o magpakamatay na lang ito. Dagdag pa ng matandang bukhayo ay kung nais nila na magpakamatay ay tutulungan niya ito na pagpira-piresuhin ang kanilang mga katawan. Si Liang Kankan na medyo mahina ay biglang nakadama ng pressure sa aura na inilalabas ng matandang bukhayo, at sinabi nito na napakalakas ng aura ng matandang bukhayo kaya nahihirapan na siya makahinga. Dahil nakita ng ating bida ang kalagayan ni Liang Kankan ay tinanong niya ito kung natatakot ba ito sa matandang bukhayo. Sa tanong ng ating bida ay agad din namang sumagot ang hangal na si Liang Kankan na lagi lang siya nasa tabi ng ating bida, kaya kung lalaban ba sila o tatakbo. Ngumiti naman ang ating bida na walang pag-aalanlangan na sumagot na syempre lalaban siya, sabay iniabot niya ang rocket launcher kay Liang Kankan at sinabing gamitin mo yan. Sa hinagis na rocket launcher ng ating bida ay nagtatakang sinalo ito ni Liang Kankan. Sa isip-isip ng ating bida ay buti na lang at nadala niya ito na naiwan ni Long Bat iyan sa kanilang paglalaban. Dahil sa nakita ng matandang bukhayo ang daladalang rocket launcher ni na Shu Han at Liang Kankan ay parang tinamaan ito ng kaunting takot, dahil batid niya na kaya siya nitong paslangin dahil ang kanyang level ay late foundation stage pa lang at wala pa siya sa core foundation stage pataas. Para hindi mahalata na takot ito ay binalaan niya nag-ating bida na hindi uubra sa kanya ng mga atake na yan. Maya-maya pa ay agad na itinutok ni Liang Kankan ang rocket launcher sa matandang bukhayo, na sinasabing manahimik na ito dahil malaking kayamanan ang nakataya dito kaya hindi na siya natatakot kahit kanino. Sabay pinaputok na nga ni Liang Kankan ang daladala nitong laruan at ating makikita na ito nga ay patungo sa hangal na matandang mukhang bukhayo. Nang sumabog na sa harapan ng matandang bukhayo ang rocket ay nasalag niya ito at nagsasabi na ang lakas ng loob niyo na inatake siya ng ganito. Pagmamayabang pa ng hangal na matandang mukhang bukhayo na bilang isang cultivator ay hindi uubra sa kanya ang ganitong klaseng atake, at dagdag pa nito dahil ginalit siya ng mga ito ay pagpira-piresuhin niya na lang ang mga katawan nito. Si Liang Kankan na walang pakialam sa sinabi ng matandang mukhang bukhayo,
ay sinundan niya pa ito ng isa pang atake. Sa gulat ng hangal na matanda ay napatigil na lang ito at sinalo ang buong atake ni Liang Kankan. Dahil hindi ito inilaga ng matandang bukhayo ang atake ay sumabog ito sa kanyang katawan at maya-maya pa ay makikita natin na nakadapa at bumubula na ang bibig ng mayabang na hangal, na nagsasabi na wala silang awa sa mga cultivators dahil sa paggamit ng thermal weapon na pang-atake ay anyabang pa more. Dahil nasa nasaksihan ng mga hangal na nasa loob ng barrier ay nasabi nila na dito matatapos ang isang kilalang mahusay na mandirigma, at dagdag pa ng mga hangal ay hindi ka panipaniwala na sa rocket launcher lang magtatapos ang buhay nito. Si Lu Yanzi na nakita din ang kaganapan ay humanga ito sa ating bida at inisip niya na hindi niya akalaing magagawa ng paraan ng ating bida ang ganitong sitwasyon kaya wala na daw siyang masabi. Si Feng Zhenting na nakitang nakadapa at umuusok pa ang kanyang uncle ay nagbanta ito sa ating bida na hindi siya mapapatawad sa ginawa niyang saktan ang isa sa kanilang senior fighter. Dagdag pa nga nito na sa ngayong araw na ito, hindi pa nga tapos ang pagsasalita ng hangal ay may paparating na sa kanyang isang rocket na tumama sa kanyang pagmumuka at maya-maya pa ay ayon sumabog si hangal. Si Liang Kankan na siyang may pukana sa lahat ng pag-atake ay sinabihan niya itong ang lakas ng loob nitong kausapin ang kanyang kaibigan na si Shu Han. At nagyabang pa ito na nakangiti na talagang napaka-astig ng mga laruan na tulad nito. Ang hangal na si Feng Zhenting ay inis na inis at nakatayo pa na hawak-hawak nito ang kanyang pagmumuka na duguan, at sinabihan siya ng kanyang mga kasamahan na kalma muna ito dahil hindi pa gaanong mataas ang kanilang mga level foundation stage. Habang nag-uusap-usap ang mga hangal ay hindi naman tinigilan sa pag-atake ni Liang Kankan at pinaulanan niya ito ng katakot-takot ng mga rocket. Dahil sa pananggagawa ni Liang Kankan sa rocket launcher ay nagbabaga na ito sa init na kung susumiyan natin ay talaga namang hindi ito nagsawa na umatake hanggang maubos ang bala. Sa kasalukuyan ay makikita natin ang sanhi ng atake ni Liang Kankan sa mga hangal. Dito nga ay mistulang dinaanan ito ng isang katakot-takot na isang malaking bulalakaw sa laki ng pinsala. Si Liang Kankan na nakatingin sa kanyang pinaggagawa at tinanong niya ang hangal na si Feng Zhenting kung susuko na ba ito o hindi. Naagad namang sumagot ang hangal na hindi ito susuko. Dahil sa narinig ni Liang Kankan ay agad uli nito binigyan ng isang putok, ayan bagong luto na putok. Sa ginawang atake ni Liang Kankan ay tumilapon naman si Feng Zhenting sa lakas na impact nito. Maya-maya pa ay hirap na itong makatayo kaya nilapitan na ito ni Liang Kankan at itinutok sa kanyang pagmumuka ang rocket launcher, dahil may nakatutok sa kanyang pagmumukha ay agad na itong mangyak-ngiyak na sumuko ang hangal na si Feng Zhenting. Nang makita ng mga hangal ang oras ng pagsabog ay naalerto ang mga ito at nagsasabi na sasabog ang nuclear bomb sa loob ng 30 segundo. Dahil sa malapit ng sumabog ang nuclear bomb at humihingi na ng tulong ang mga hangal at sinusuntok nila ang barrier na nagbabaka sakaling masira. Dahil narinig ng ating bida ang mga sigawan ay hindi na ito nag-atubili at itinutok na nito ang dala niyang rocket launcher na sinasabing bibigyan niya lang si Feng Zhenting ng 5 segundo, upang mapawalang bisa ang magic barrier. Agad namang sumagot ang hangal na si Feng Zhenting na hindi niya alam kung papaano ito aalisin. Dahil sa sinabi ng hangal ay nagalit niya ang ating bida at walang ano-ano'y sinipa ng ating bida ang ulo nito at sumubsob ito sa lupa. Dahil matigas ang pagmumuka ng hangal na si Feng Zhenting ay binilangan na niya ito, at dahil sa takot ng hangal na mapatay ay hindi naman ito nagdalawang isip na tanggalin ang magic barrier. Agad itong naghagis ng isang talisman at maya-maya pa ay unti-unting nawawala na ang magic barrier. Dahil sa nakikita ng mga hangal na pawala na ang magic barrier ay baka sa kanilang mga pagmumuka ang kaligayahan, at nang tuluyan ng mawala ang magic barrier ay parang mga magnanakaw nagsipulasan ang mga hangal sa bilis, ngunit ang iba ay nakiusap at humihingi ng tulong dahil hindi sila makalipad. Ang mga hangal na papalabas sa barrier ay nag-uunahan na lumabas dahil batid nila na malapit nang sumabog ang nuclear bomb, na nakikita natin na sa baba ay marami pa rin ang naiwan na mga tao kaya si Miss Lu Yanzi ay ginawa niya ang lahat para may mailigtas man lang ito. Ang ibang hangal ay nagmamakaawa na iligtas sila, tanong ko lang bakit hindi na lang sila tumakbo kung hindi sila makakalipad sa bagay kaya nga tawag na sa kanila ay mga super hangal. Bumalik tayo sa kwento maya-maya pa ay dumating na nga ang oras at sumabog na ang nuclear bomb, na sa lakas nito ay animoy isa itong bulkan na pumutok. Di rin nagtagal ay dumating na din ang mga hangal na nakatakas sa pagsabog at lahat sila ay lumapag na sa lupa. Sa kasalukuyan ay makikita natin na dahil maraming mga hangal ay marami din ang nawalan ng hininga.
At sa mga nangyari ay nagdrama naman itong si Liang Kankan na animoy Kimpi de Leon ang galawan na sinasabing maraming nawalan ng buhay dahil kay Feng Zhenting. Sa mga narinig ng isang hangal ang pagdrama ni Liang Kankan, ay sumabat ito na nagsasabi na ang mundo na puno ng mga cultivators ay parang isang gubat na ang mahihina ay nilalampaso lang ng mga malalakas, dagdag pa nito na ang mga mahihinang nilalang ay hindi karapat-dapat sa heavenly treasure. Dahil madaldal ang hangal na ito ay nagdagdag pa ito na kaya siya naririto dahil handa siyang mawala ang kanyang buhay. Si Liang Kankan na narinig ang mga sinabi ng hangal ay agad niya itong binara at nagsasabi na bakit hindi man lang ito nakikiramay sa mga namatay, tapos dagdag pa ni Liang Kankan na wag nito kalimutan na sila ang nagligtas sa kanyang buhay. Sa sinabi ni Liang Kankan ay tila walang pake ang hangal na may mude sa likuran. At agad nagsalita ito na hindi siya mahina kaya binalaan niya si Liang Kankan na determinado siya na makuha ang heavenly treasure, dagdag pa nito na kahit siya pa ang nagligtas sa kanyang buhay ay hindi pa rin siya magpapakita ng awa sa kanya. Dahil may mga dugo na pam-attack sa lupa ay maya-maya pa ay nag-activate na ang kanilang hinihintay na heavenly treasure. Bigla na lang may kung anong bumulusok pataas na tila isang apoy na kulay ginto. Sa mga nakita nila ay agad naman nagsalita si Lu Yanzi na kung anong klaseng treasure ang kanilang nakikita. Hindi rin nagtagal ay tumambad sa kanila ang alaga ni Naruto na malaking palaka na si Bunta na nakalabas pa ang dila nito ala gangster ang datingan. Maya-maya pa ay nakita na ng isang hangal ang treasure na nasa bandang uluhan ng malaking palaka. Si Shuhan na alam ang mga nangyari sa nakaraan ay sinabi niya sa kanyang isip na mahirap kuhain ang treasure na ito, na kahit si Regal ay nahirapan na kuhanin ang treasure na nasa uluhan ng malaking palaka. Dagdag pa ng ating bida na talagang hindi matutumbasan ang halaga ng treasure na ito. Ang mga hangal na atat na makuha ang treasure ay agad silang nagsisugod na kala naman nila na kaya nila itong kuhain. Si Lu Yanzi na balak din sumali ay akma na sana itong aalis pero hinawakan ng ating bida ang kamay nito upang pigilan. Dahil nagulat si Lu Yanzi sa ginawa ni Shuhan ay agad itong sinabihan si Shuhan na bitawan siya nito. Pero hindi ito pinakinggan ng ating bida bagkus ay sinabihan niya ito, na ang pagmamadali ay hindi magagawang makuha ang treasure dahil ang kapangyarihan ng malaking palaka na iyan ay nakakakilabot. Dagdag pa ng ating bida na ang palaka mo lang ang hindi nakakatakot, halawoy joke lang. Balik tayo sa kwento. Ang dalawang hangal na pinipilit na makuha ang treasure ay makikita natin na hirap itong makasampa dahil sa lakas ng kapangyarihan ng malaking palaka. Dahil sa atake na ginawa ng palaka ay napahinto saglit ang dalawang hangal dahil napagtanto na nila na talagang hindi nila kaya akyatin ang ulo nito upang kuhain ang treasure. Dagdag pa ng isa pang hangal ay kahit ang core foundation stage ay mahihirapan itong kuhain ang treasure, dahil ang lakas ng palaka na nasa kanilang harapan ay nagtatagli ito ng legendary spirit refining stage. Sa narinig ni Lu Yanzi ay nagtanong ito kung ano ang spirit refining stage. Na pinaliwanag naman ito na ang isang legendary ay ang nakakuha sa ganitong stage ay isa sa mga Lu family, ito ay ang kanilang leader o patriarch. Si Shuhan na kanina pa hawak ang kamay ni Lu Yanzi ay binalaan niya ito na walang tao ang makakakuha ng treasure kung may mabangis at malakas na halimaw ang nagbabantay dito. Dagdag pa ng ating bida ay ang makuha ang treasure ay isa lamang malaking swerte. Na agad namang sumang-ayon si Lu Yanzi at sinabi na pwede na siya nitong bitawan. Dahil sa sinabi ni Lu Yanzi ay tila nahiya ang hangal na si Shuhan at agad naman niya itong binitawan at humihingi ng paumanhin. Dahil ang dalawang mga hangal na hapit sa kayamanan ay minamatyagang nila ang palaka at tinanong ng isang hangal kung anong klaseng treasure na hugis puno. Kung umabot ka sa video na ito, ibig sabihin na gustuhan mo ang kwento, kaya naman humihingi ako ng kaunting suporta kahit isang like lang. Kung nais nyo naman na malaking suporta ay huwag nyo kalimutan pindutin ang subscribe at notification bell para buwan naman ka kung may i-upload ako na bagong video. Salamat mga hangal.